Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa sa umagang pong ito ay tayo po ay pagpapalain po ng atin pong poong may kapal. Ang atin pong verse ngayon na atin pong tatalakayin sa araw na ito ay hango po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new. The word of the Lord. Thanks be to God. My brothers and sisters, you do not become a Christian by asking Jesus into your heart. You become a Christian when you are born again. So, lagi po natin itong tandaan, mga kapatid. Hindi po tayo nagiging Kristiyano kung atin lamang pong inanyayahan ng atin pong Panginoon sa puso po natin. Lagi nating tandaan na tayo po ay nagiging Kristiyano kapag tayo po ay isinilang muli. Sabi nga ni Jesus doon po sa John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, brothers and sisters, saying a prayer or making a public commitment or signing a decision card will not save you. Hindi po ito makapagligtas sa inyo, mga kapatid. Ang tanging makapagligtas lamang po sa atin ay tanggapin si Jesus at dapat po tayo ay mabuhay muli. Talikdan natin yung atin po mga nakaraang ginagawa, nakaraang buhay, at dapat po ay panibaguhin natin ang atin pong mga buhay. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, St. Paul said that when you are in Christ, the old things pass away. So in the moment of your salvation, every sin ever committed is forgiven. Healing for every heart you have ever suffered is available, my brothers and sisters. Love and acceptance are yours despite every failure you have ever experienced. Your past, no matter how difficult or painful, is completely and thoroughly provided for. Nakakalungkot, no? Maraming mga tao na nagsasabi sa atin, no? Gusto lang po nila talagang tayo po ay paghihinaan ng loob. Sinasabi nila sa atin na kahit daw tayo ay Kristiyano na, tayo pa rin po ay dadanas po ng counseling para po to overcome the hearts that we have experienced. No? Meron mang iba nagsasabi na kahit daw po tayo po ay nabuhay muli, no? Kahit daw po tayo po ay isinilang muli, no? Tayo rin po daw ay patuloy na mag-struggle sa atin pong mga kasalanan. And hopefully, you will eventually gain victory in the areas of your weakness. You know, the problem, my brothers and sisters, is that we seek changes by our own will rather than by turning our lives over Jesus. Yun po yung pagkakamali po natin. Yun po yung nagiging problema, no?
hinayaan natin ang atin pong mga sarili, no? Binago natin ating pong mga sarili sa atin paraan po lamang. Instead na tayo po ay maniwala at hayaan natin si Jesus na siyang magpababago sa atin pong mga buhay. The profound testimony of Scripture is that the blood of Jesus Christ and the death of the Son of God is sufficient to completely free you from your sin. Yun po yung totoo. No? Sa pamagitan lamang po ng dugo ng atin pong Panginoong Hesus at yung sa kanya pong kamatayan, sa totoo lamang po, lahat po ng atin pong mga kasalanan ay napawi na. Kaya nakakalungkot na kapag tayo po ay patuloy na nagdududa sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon, no? Ang kalaban po niya na si Satanas ay patuloy na talagang mag-intay sa atin upang hindi natin paniniwalaan ang atin pong Panginoon. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, sino po ba ang paniniwalaan natin? Si Satanas ba o si Jesus? Anuman ang mga pinangako sa atin ng ating pong Panginoon, totoo po lahat yan. Hindi po nagsisinungaling ang atin pong Poong May Kapal. Kaya huwag nawa tayong magdududa sa kanya pong mga sinasabi. Sapagkat kung ano man ang kanya pong sinasabi sa atin, ito po ay magkatotoo sa atin pong buhay. Ang kailangan lang po talaga natin ay paniwalaan at magkaroon po ng malalim na ugnayan po sa atin pong Panginoon. Kaya huwag nating hayaan si Satanas na tayo po ay ilalayo muli sa piling po ng atin pong Panginoon. Let us always trust and believe our Lord Jesus Christ. And with that, mga kapatid, isang magandang umaga po sa lahat at nawa tayo po ay pagpalain po ng Poong May Kapal. Amen.